So, good afternoon na. So, actually, day 4 is mag-start tayo ng tanghali or medyo hapon. Pag nagta-travel kasi ako, merong half day doon na nilalaan ko for rest. So, totoo lang yung past 3 days ko is nakakapagod kasi puro lakad ako. Puro lakad, puro bilad sa init. Tapos, nakakapagod kahapon sa Coachitara. So, pupunta tayo sa District 5 ngayon. Bali, doon na din tayo mag-lunch. Brunch. Ngayon is pupunta tayo sa Cholon District 5. Hapon na talaga. Hapon talaga yung schedule ko. Street photography lang tayo. Then sa Cholon, nandun yung Vietnamese Chinatown nila. Sa Philippines kasi is nasa Binondo yung Chinatown na. So andito na yung grab ko. So hindi ko alam kung nasan kami, pero ang daming parang bilihan ng damit dito. Dahil bilihan ng damit, sapatos, mga souvenirs. Hindi ko alam saan banda daw. Pero malayo na yung naaabot ng, malayo na yung nakarating ng grab ko eh. Tingin ko din siya kaya lakarin. So, andito na tayo sa Chinatown ng Cholon. Hanap muna tayo ng mga kainan habang naglalakad. So, puro ano dito guys, yung ampaw, pang decor. Anyway, mag-Chinese New Year na pala kasi. After ko siguro kumain, mag-switch ako sa Insta360 X4 ko. Na-realize ko kasi na kapag bine-vertical po pala yung camera ko is nagba-vertical din yung yung video. Switch ako mamaya sa Insta360 para naka-horizon lock tayo. So, walk around muna tayo habang naghahanap ako ng mga kainan. Pupuntahan pala natin ngayon is yung Tian Hao Pagoda. On the way doon, maghahanap na rin tayo ng mga kainan. Puro ampaw at pang Chinese New Year decor. Nakita akong temple. Hindi ko alam kung pwede mag-video sa loob o pwede pumasok. Naka-short kasi ako eh. Hindi ko alam kung pwede pumasok. So nasa loob na tayo ng temple. So inas ko sila sa likod na pwede mag-picture is pwede daw. Guys, when you're visiting temples, be mindful. Or kung halimbawa naka-shorts kayo pero gusto nyo pumasok, ask them kung pwede. Kung hindi, don't proceed. Have respect. Ako naka-short pero nagtanong kasi ako and pumayag naman sila. So, wala akong matatanungan ng history dito about sa temple na to. So, actually gusto kong meron eh. Ayan, nag-switch na ako sa
18 to 105 ko. Actually, may mga nagpo-photoshoot din dito eh, pero some way, ayoko lang silang dayain. Tapos na tayo sa quick detour natin. Then, so punta na tayo dun sa main destination natin, pero quick shot muna siguro tayo sa ibabaw. Walang masyadong bilihan pala ng pagkain dito sa Cholon. So dito sa part na to, hindi sila masyadong nagsasalita ng English. So medyo nahihirapan ako makapag-communicate sa kanila. Wait natin yung food, then update ko kayo kung ano in order. So ito in order ko guys, rice with steamed pork at so, it cost me 140,000 dong. So, magkakulay kasi yung 10k tsaka 100k eh. Muntik pa ako magkamali ng bayad. So, dito ako kumain sa Dong Yen. So, yung ano pala, yung Nguyen, hindi siya Nguyen. Narinig ko sa mga Vietnamese, ang bigkas nila doon is Nguyen. Wala yung U, wala ata U. Tama ba? Mga nagba-Vietnam dyan, correct me if I'm wrong. Is this okay? No camera? So, bawal daw ang camera guys. Bawal daw mag-picture sa loob. Yung lalo especially yung camera. Pero may nagpipicture dito ng camera. So, huwag na natin sila gayahin na have respect kapag bibisita sa mga temples and as permission as always. Ganun na lang. Basta wag lang yung mga malalaking professional cameras. Pero ito, I think yung ganito mga action cam pwede. So, mga incense yan na spiral na pwede mong isapit. Ano to if may bayad siya. So, okay na. Napuntahan na natin yung gusto kong puntahan na temple dito. So, guys, reminder, bawal ang camera sa loob. Pero may nakita ako
na, well, yung guard kasi is nakita agad ako na may camera, so pinatago sa akin. So merong dalawa sa loob na kapag magpipicture sila at saka nilang nila ilalabas. No yun. No sa atin yan. Respectful tayo sa mga ganitong cultures and religions. Okay. Ngayon, iikot tayo ngayon sa public market nila and doon tayo mag-vlog. May pupuntahan ulit tayong temple. Ito yung Vietnamese Buddhist temple. Actually, malayo-layo siya. Dalawang beses nag-open and close yung Buddhist temple. Isa sa umaga, then isa sa hapon. So, may pupuntahan natin yung sa hapon. 3 p.m. ata, dito 6 p.m. Pero magbabaka sakali lang tayo kung open pa talaga. May nakita ko. So, sobrang open naman niya sa lahat. Ang dami nagpipicture sa loob. Ang ingay eh. Ito yung, actually ito lang yung temple na nadaanan ko na maingay. Kaya guys maingay. Parang may school siya sa gilid. May school siya dito. Sa loob hindi maingay, doon lang sa labas kasi may mga school children. So nakita ko sa mapa, yung Vietnamese Buddhist temple pala is around 2.5 kilometers pa from position ko ngayon. So syempre hindi ko na siya lalakarin, grab bike na tayo. Anyway guys, huwag kayong matakot mag-book ng grab bike dito. Then mag-worry kayo sa transaction fee or sa yung mga charges. Kasi guys, sobrang mura lang. Hindi nyo pang hihinayangan. So ito siguro yung pinakamaraming araw na nag-grab ako. Siguro nakakatatlo na ako ngayon. 4 or 5 siguro. Ito na siya guys. So, ganda. Sabi sa map, nagbubukas daw ulit ito ng 3 p.m. Check natin. So, andito na tayo sa Vietnamese National Buddhist Temple. Ayan.
Dito na tayo sa Vietnamese National Buddhist Temple. So, ang taas niyan. Hindi yata kita sa frame. So, ito ganap natin ngayon na photography nung pa-photoshoot natin yung malaking tower na yan. Hindi ko alam kung pwede siya pasukin, pero yeah, let's take some shots. Actually, may gusto akong angle nito. Nasa labas. Kita siya sa kumbaga highway, kumbaga busy road or parang siyang busy road or public places. Then, tanaw to. So, mas kailangan ko yung 18-105 ko. So, ganito ako magbalit ng lens. So, medyo hassle. Kailangan ako maghanap ng spot, umupo, nagpalit ng lens. And minsan nga wala walang upo-upo. Actually, kaya I'm planning to upgrade siguro sa Sigma 18-105. Ay, Sigma 18-50 or Sigma 17-40 para goods na rin for night photography. Kasi, alam niyo naman, minsan nag-night photography ako. So, ganun. Tingnan ako magpalit ng lens. Yan, pop. Yan, lens cap. And game na ulit. So head out tayo sa labas. Ang magiging pang vlog natin is itong Insta360 X4. Tago ko muna to. Papakita ko sa inyo kung ano mangyayari yung gusto kong shot mangyayari sa labas. Parang ganito yung mga gusto kong shot sa labas. May busy road. Pero parang ganito to. Kaya maganda dito mag-shoot sa labas Ang daming off-angle na ang ganda ng shot. Sobrang daming off-angle shots ang pwedeng gawin. Ang ganda pa. Dito sa side na to guys, pag nasa labas ka, ayan. Mas nasisinagan kasi siya ng araw. So, tawid lang. May sasakyan yung kusang iiwas sa'yo. Parang gigit na yan sana Saka yan, sa loob may mga puno pa. So gigit na yan. Pasok tayo konti sa kalsada. Ayun So yeah, I think nakuha ko na yung mga shots na gusto ko dito sa Buddhist National Temple. Sinasabi kong gusto kong malayo is from here. Ayun sobrang layo niyan. Time check tayo. 3:30. So, ang aga pa. I was thinking kung mag-ano na ako Bumili na ako ng ilang pasalubong. Siguro mga konting souvenir. Gusto ko rin ng damit. Damit, keychain, ref magnets, mga kape. Malagay yung kape. Food siguro. Hanap lang ako ng spot para mag-book. Siguro punta tayo sa Bentan Market or anywhere na malapit sa homestay natin. Doon tayo mag-start. So, ayun. At napag-desisyonan ko na nga mag-Bentan Market at mamili na agad ng mga souvenir. Kanina sa labas, nakita ako sa Saigon Square. Yan tayo sinasabi ng friend ko. So, actually gusto ko siyang puntahan. Baka mas maraming ganap doon. Yung binili kong kape is Sang Tao 5. Pinabili lang ito ng friend ko. How much is this? Tingin ko talaga may imumura pa yung mga item dito. Magpapabudol lang ako. Doon sa isang mga souvenir na binili ko, naka-discount naman ako ng konti. May budol pa rin doon So sa mga souvenirs ko, it cost me 950,000 dong. For some reason, nagpapabudol na lang din ako. Huwag niyo ako gayahin. So, pahinga muna tayo dito sa Nguyen Tinh Ya
Park. Actually, nasa tapat na lang yung homestay. So, money check tayo, guys. Actually, 2 araw pa ako dito eh. I still have 620. Parang magkano, 1,000 na lang ata ate, 1,500. Siguro mag-withdraw pa ako ng konti for extra money. So, medyo naubos yung pera ko dun sa souvenir. Nagpabudol ako eh. Di ako magaling sa tawaran guys eh. Siguro parang yung souvenir ko, 2,000 in pesos Kaya kailangan mayroon akong friends na magaling sa financial, sa mga ganito yung mga tawaran eh. Bumili ako nito para sa mga kapatid ko. Chopstick siya. Ito din, chopstick siya. Tsaka ref magnet. Siguro mag-withdraw ako ng additional 1M lang ngayon. So, update ko na lang kayo kung may continuation pa yung video na to. Tinatamad na rin ako for today. Parang ito kasi yung pahinga day ko eh. Hapon na ako nagsimula. Full morning, tulog ako. Every time na nagta-travel talaga ako, meron akong isang araw na chillax lang or pwedeng, tulog lang ako that day. Or walang labasan ng kwarto eh. Ito is tulog ako buong morning. Siguro magto-12 na ata ako lumabas para maghanap ng lunch. Kasi actually dumiretso na ako ng Cholon para mag-lunch. And walang masyado palang kainan sa Cholon. Doon sa mismo Chinatown, walang masyadong makakainan. Meron mga milk teahan, pero hindi ka pwede mag-lunch, mag-breakfast. Maraming milk tea, maraming fruit tea. Basta mga tea and drinks. So, ayun, resting lang ako mga ilang minutes now. Then punta ako sa TV Bank, tingnan ko kung merong makaka-withdraw ako. I need to withdraw maybe 6 million dong, yung 4,000 doon is sa friend ko. Pupunta kasi siya dito sa Chinese New Year and sa pag Chinese New Year daw kasi is nagkakaubusan yung laman ng ATM. So, i-advance niya yung sa kanya. May banh mi din sa tapat ng kanto ng tinutuluyan ko. So, withdraw muna tayo, then bili tayo banh mi. So, may street banh mi dito. Dito tayo bibili. How much for banh mi? 30. 30? Yeah. So, tinatoast nila sa grid. Ang laki guys. Parang magdi-dinner ako, mga alas 10 na. So, yan So, nakabalik na tayo sa unit natin. Try natin to banh mi. Ano ba yung laman nito? Yung mga veggies. Ito, may tissue pa. Mga veggies na ba ito? Cilantro. Then, yung mga carrots, radish. Then, may meat sa loob. Ayan. So, tikman na natin. Wait lang. Unang kagat, tinapay agad eh. Ito pa lang yung laman. Ang sarap. Parang may barbecue sa loob na magulay, ganun. Sarap. Punong-puno. Iba talaga ang sarap ng mga street food. Iba yung sarap kapag nasa kalsada, nasa kalye. Kung nasa kalye mo siya ginawa. Mahilig din ba kayo sa street food? Kagaya ko. Again, enjoyin ko muna to. Diyan muna kayo. Time check. It's 8:20. Quick nap ako, then refresh lang. May nakita ko dito parang The Alley Cat ata. Vietnamese restaurant siya. At kakain tayo ng madami ngayon. Parang gusto ko kumain ng madami siguro mga 2 order ng food. So ito, The Alley Cat. So ayun So magpapakabusog tayo. Enjoy natin yung food tonight. For some reason, di ko alam. Parang pagod na pagod ako ngayong araw. So hindi lahat ng foods na natatry ko is nabablog ko guys. Kasi nakakalimutan ko na minsan pindutin yung camera. Kasi syempre, kailangan ko din mag-enjoy on my tawid muna ako. Update ko kaya pag nandun na ako sa restaurant. One diced steak with french fries. This noodles? Yeah, noodle. Uh, It's noodle. Like pa? It's not have soup inside. It's the dry noodle. Dried noodles. Yeah, with pork, and then we come with sweet and sour fish sauce, so you can go inside and mix it together. You wanna try? So medyo nagkaroon ako ng hard time hanapin tong The Alley kasi The Alley Cat, nasa loob para talaga siya ng alley. Kala ko nasa bungod lang siya. So parang nakapin na ako nung papasok ko dun sa Eskinita. Then siguro nasa pinakagitna siya ng Eskinita. Maliit lang siya pero marami siyang menu. Fresh and cold. Dito sa Vietnam, napansin ko din ang bilis ng serving. Siguro matagal na yung 5 minutes waiting. Guys, sobra na ito order. Dapat dito. Mas malaki siya sa kamay ko, guys. Sabi natin, babakabusog tayo, di ba? Medyo makapal-kapal yung strip na steak. Yung malambot.
Thank you. For this time. I will pour this inside. Okay, thank you. Enjoy. Ito pa. Laki. Yung noodles, expected ko na ganito kalaki yung serving nila. Ito kasi yung hindi ko na-expect itong steak. Kala ko parang isang pahabang platito lang siya. Pati yung waitress na tawa sa akin. Ang dami daw na in-order ko. Guys, ikat ko muna to. Balik ako kapag malapit na siya mode. Para makapag-concentrate ako dito. Ang dami. So, 1 down na tayo. Tapos na guys. Balog na ako. So mga nan na lang to, sibuyas at saka okra. Tapos ito lettuce na lang. Tapos pinatirang sobrang konting french fries. Can I have Sprite? Sprite? Yeah. For busog. I think this is about 150k dong. Then yung noodles is 6. Tapos natin 70k dong. So meron about 220 na yun. Tapos itong buko is 20k. Ito din ata is 20k. How much? 89. So naka 289 tayo lahat. Hindi ko kasi maalala yung price ng noodles pero I think tama naman yung calculation. Expect ko nga, basta alam lang doon, 280 to 290. Tingin ko tama naman. So, ito yung The Alley Cat. So, nasa loob siya ng eskinita. Labas tayo, then makikita yun. Ayan. Sa loob siya ng eskinita. Solid guys, busog na busog ako. So anyway guys, that's for today. Yung today natin is yung Cholon and visit tayo ng mga temples. Cholon and Temple Day yung day, ano ba to? Day 4 natin. So bukas, another day, another tour. So yeah, that's it for today and cut.